Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudiyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Libita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po. Tugon niya. Ikaw ba ang propetang inihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong niya uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig na isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi nyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kaibigan, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo at taimtim po nating pakinggan ang humiliya. Napakabilis po ng panahon at 30 kandila ang ating nasindihan. So just for a review, unang kandila po, nung unang linggo ng Adbyento, pinaalalahanan po tayo sa kahalagahan ng prayer and vigilance. Magi tayong handa sa pagdating ng Panginoon. Sa ikalawang linggo, pinaalalahanan na tayo ni San Juan Bautista ng conversion and renewal, ang pagbabago ng buhay. At ito naman pong pangatlo, kulay pink, nakita ninyo naka-pink din ako, ito po ay naglalarawan ng sabihin nating kagalakan. So the spirit of joy. Ang tawag po ngayon sa Sunday na ito ay Gaudete Sunday. Sabihin nga nyo, Gaudete. Ayan, Gaudete, hindi ho bonete. Bonete, tinapay po yan. Gaudete Sunday, ibig sabihin, malapit na malapit nang dumating ang Panginoon. This is the anticipated mood. 8 araw na lang, Pasko na. Kaya naman, the feeling is anticipated mood. Sabi ay, ito ay mga kapanapanabik na mga araw. At ano nga kaya ang kinasasabikan natin ngayon? Kuya, anong kinasasabikan mo ngayon? Pagdating po ng Pasko. Pagdating ng Pasko. Okay, dito sa bata, para diretso. Anong gusto mo sa Pasko, ate? Kasiyahan po ng bawat isa. Kasiyahan ng bawat isa. Siguro, yung iba sa inyo nananabik sa bonus, nananabik sa Christmas gifts, nananabik sa pagdating ni Mister galing sa Saudi. Marami kayong kinasasabikan. Kaya ang araw pong ito ay napaka-espesyal, kaya naka-color pink. Ayan, bakit naman kayo naka-color pink? Ba't kayo naka-color pink? Masaya ho. Masaya po. Yan, nakikita sa mukha, masaya po. At siguro ito pong kaligayahang ito, ang tawag nga po natin ay linggo ng kagalakan, linggo ng kasiyahan. Kaya nga po, ibinabandila ng simbahan na malapit na siyang dumating. Kaya ano po kaya ang magpapaligaya sa atin? Kuya, ano magpapaligaya sa iyo ngayong Pasko? Yung pamilya. Pamilya. Kuya, ano magpapaligaya sa iyo sa Pasko? Makasama ang buong pamilya. Yun, makasama ang buong pamilya.
Hindi pera, no? Hindi material na bagay. Makasama ang buong pamilya. Marami po tayong kinasasabikan at ano po? Ayan, tama, naka-collar, parang pink na rin yan, ano? Paano po ninyo ilalarawan ang kaligayahan? Para sa inyo po, ano ang kaligayahan? Ang pagdating ng Jesus. Pagdating ni Jesus sa buhay. Kaya ito pong araw na ito, the gospel is talking about the Sunday of joy. At sabi po, paano nga ba natin maipagdiriwang ito ng may kagalakan? Paano po natin maipagdiriwang ang Pasko na tayo ihanda? Sabi po ni St. John, go back to the desert. Bumalik kayo sa disyerto. Go back to the desert, prepare the way of the Lord. At ano ang binabanggit niya? He was not talking about the landscape outside us. He was talking about the landscape of our heart. Patagin natin ang mga burol-burol. Anong burol-burol na yan? Kayabangan, galit, sama ng loob, puot. Takpan natin ang mga butas-butas sa buhay natin. What are the holes in my life? What are the holes in my family? At ito ang tamang panahon na tayo po ay maghanda sa pagdating ng Panginoon. And then, makita po natin si San Juan, nagpatuloy siya. He was not suffering from celebrity virus. Tinanong siya, sino ka? Ikaw bang superstar? Ikaw bang megastar? Ikaw ba ang diamond star? Ikaw ba ang star for all season? Sabi niya, hindi po akong Mesiyas. But somebody who is coming after me is the one who will baptize you with the Holy Spirit. Dapat ay inangkinan niya, oo, ako nga. Pero sinabi niya, hindi man lang ako karapat-dapat magtanggal ng tali ng kanyang sandalyas. He was pointing to Christ. His life is more on a pointer for Christ, na siya ay tanda ng presensya ng Panginoong Diyos. Kaya ito rin po ang hamon sa ating lahat, na magi tayong buhay na tanda ng presensya ng Diyos. And what is the greatest indication that St. John the Baptist is great? His acknowledgement that he is not the light. Hindi siya ang liwanag, kundi siya lang ang sinag ng liwanag ni Kristo. Kaya nga, pagdating ni Kristo, dahan-dahan siyang mawawala. Para bang sa concert siya ang front act. Hindi siya ang bida. Hindi siya ang main character. Siya lang ang introduction. Siya lang ang tagapagpakilala. Kaya nang dumating na ang bida, dahan-dahan siyang nawala sa eksena. Ito po ang papel ni San Juan Bautista. Maging sinag ng liwanag ni Kristo. At ito rin po ang papel nating lahat, na magi tayong liwanag ni Kristo. Marami hong pumupuri sa aming dekorasyon. Ang ganda daw ng pailaw namin. Ang ganda-ganda ng ilaw. Pero wala hong kwenta yung mga Christmas lights if we are not lighted with the light of Jesus. Wala hong kwenta ang mga ilaw na yan kung tayo namumuhay sa kadiliman. Kaya magandang itanong natin sa ating sarili, what part of our life we are still in the darkness? Anong bahagi ng buhay natin ang brown out pa, black out pa? Because if we have found Jesus, we have the light. And we can recognize the light of Jesus to others. Dahil kapag hindi natin natagpuan ng liwanag ni Kristo, walang kwenta ang dekorasyon, walang kwenta ang mga regalo, walang kwenta ang kapaskuhan if you are not lighted with Jesus. Because those people who have experienced the light of Jesus will be more forgiving, more loving, compassionate, especially to the lost, to the last, and to the least.
na kapag tayo po ay naliwanagan ni Kristo, ang ating tendency magbigay din tayo ng liwanag sa ating kapwa. Nito pong nakaraang 2 linggo, I have the chance to celebrate masses from different parts of Manila, Quezon, and Laguna. Iba-iba pong bahay ang aming nakaruling. May mga bahay na malaki, magaganda ang dekorasyon, ang lalaki ng mga pailaw. Pero yung isang bahay po na pinuntahan ko, punong-puno ng ilaw. Pero parang ang dating po sa akin, ang dilim-dilim. Yung pala, nag-aaway yung miyembro ng pamilya. Yung mag-asawa may tampuhan, yung mga anak hindi iniimika ng kanilang mga magulang. And I was led to the prayer for healing. At doon sa misa, nagkapatawaran sila. And I saw the radiant light that shine in the face of the children and their parents. Nang sila'y nagyapusan sa let there be peace, nang sila ay nagbigayan ng kapayapaan, lumiwanag ang kapaligiran because they have found the light of Jesus. What about you? Maraming beses na po tayong nakaranas ng Adbyento. Naranasan din po ba ninyo ang ilaw ng Panginoon? Have you experienced the light of Jesus? And if you experience the light of Jesus, you will never be walking in the darkness because you will be walking in the light of Christ. Sino po sa inyo ang pangalan ay John? Meron ba ritong John? Juan? Juanito? Juanita? Wala. Juana? Wala. Ayan si John. John! Hi, John. Alam mo ba ang kahulugan ng pangalan mo, John? Ang John, ibig sabihin, God's gracious gift. Regalo. Hindi ka lang regalo sa asawa mo at mga anak mo, kundi regalo ka rin sa ibang mga tao. And I think itong Kapaskuhan, wag nating isipin na tayo ay marigaluhan. Tayo naman ang magregalo. Huwag niyong sabihin, ano kaya ang regalo ko ano kaya ang regalo ni Father sa akin? Ano kaya ang regalo ni Mami sa akin? Mas maganda ngayon, just like the name of John, you become a gift to one another. Ano kaya ang regalo ko kay nanay? Ano kaya ang regalo ko kay tatay? Ano kaya ang regalo ko kay Jesus? Lahat po tayo ay pwedeng sabihin tayo ay mga Juana, Juanito, Juanita, Juan. We are all gifts for one another. At ang regalo, hindi lamang po material. You can offer your time, your talents, your treasure, and everything is part of yourself. Alam po ninyo, ang pinakamagandang regalo ay yung bahagi ng sarili mo ang inireregalo. Hindi lang yung binili mo. Kung hindi yung may kaakibat na sakripisyo, yun ang tunay na regalo. It is with pain that we give to each other. At kapag tayo nasaktan sa pagbibigay, ibig sabihin ang pagbibigay mo kasama ang iyong sarili. Alam mo ba ang kahulugan ng Pasko? Ang kahulugan ng Pasko ay simple lang. Ang Diyos Ama sa kalangitan, sa kanyang kabutihan at kagandahang loob, ibinigay ang kanyang anak para sa ating lahat upang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. It is with pain that He gave His only Son. Nasaktan yung Ama sa pagbibigay ng kanyang kaisa-isang anak para tayo mabigyan ng kaligtasan. At siguro ito rin po yung naranasan ni Abraham nang ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Isa lang Kung dalawa yun, di dalawa ak. Kung tatlo yun, tatlo ak. Kung apat yun, apat ak. Ay isa lang. Kaya, Isaac. Siguro ito rin po ang inihingi sa atin. To give our own Isaac. To give part of ourselves. Dami na kung nagkakaroling. Nako, pag hindi ka nagbigay
iba na yung ikinakanta. Pag di kayo bigay, sunog inyo bahay, madaling araw, bagong taon ay wala ng bahay. Ay nako, mas delikado po yun. Pagkatapos, pag binigyan mo ng bariya, nako, iba rin ang kakantahin. Thank you, ang babarat ninyo, thank you. Ayun, Diyos ko, mahirap naman yun. Pero maganda po, sa araw pong ito, isipin natin si Juan. Pointer for Christ. Pangalawa, regalo sa isa't isa. We must be a gift to one another. And a gift becomes a gift unless it is given. It is given with pain. It is given with love. It is given with joy. Yung pagbibigay mo, nasasaktan ka nga, pero tuwan-tuwa ka sa iyong kalooban. Mga kapatid, sabi ni Prophet Isaiah, we have reasons to rejoice. Ano ang dahilan? Bakit tayo dapat magsaya? Because the light, the anointed one, is with us. Kasama natin si Jesus. And Jesus will dispel all our doubts, all our oppression, all our fears, all our anger, at paano niya tayo bibigyan ng liwanag. We have reasons to rejoice because Jesus is with us. At ano ang gagawin niya sa atin? To bring the good news. To bring the good news to those who are lowly. Sa mga walang-wala, magandang balita ng kaligtasan. Pangalawa, sabi ng propeta Isaías, to liberate those people who are oppressed. To set people who are prisoners. Palayain tayo sa ating mga bilangguan. Bilangguan ng galit, bilangguan ng sama ng loob, bilangguan ng puot, bilangguan ng sama ng loob. Kaya pangatlo, we have the reasons to rejoice because Jesus is with us to heal our broken hearts, to heal our broken lives. Lalo tigit yung mga nawawalang pag-asa. Yung mga kapatid natin na sa mga oras na ito ay nangangailangan ng liwanag ni Kristo, yun po ang ibibigay sa atin. At pang-apat, sabi ng propeta Isaías, to announce a year favorable for the people. Ano po yung liberation na tinatawag? Lahat ng utang, bayad. Lahat ng mga bilanggo, palalayain. Ang mga lupa, ipamimigay. Ang tawag po niyan ay Jubilee Year. Pero ngayon po, sinasabi ng propeta Isaías, ito ang gagawin sa atin ng Panginoon. Sa kanyang pagdating, bibigyan niya tayo ng kalayaan laban sa kasalanan. Bibigyan niya tayo ng kaligayahang hindi kayang ibigay ng mundo. Mga kapatid, mulit-muli po, ilang adbyento na po ang ating naranasan. Sana po ay matagpuan natin ang ilaw ni Kristo. At kapag natagpuan natin ang ilaw ni Kristo, inaanyayahan po tayo na magbahagi nito sa ating kapwa. We are the light of Jesus. We are the rays of light. And the presence of Jesus can be seen in the way we relate to people, especially the lost, the last, and the least. Kaya walang kwenta ang mga dekorasyon. Walang kwenta ang mga regalo kung kalimutan natin ang tinig ni Juan Bautista na nagsasabing, prepare the way of the Lord. Ihanda ang daraanan ng Panginoon. Walang iba, ihanda ang ating mga puso. Sabagat sa puso natin, muling isisilang ang Panginoon. Sa pusong nagmamahal, sa pusong naglilingkod, sa pusong nagpapatawad. Maligayang Pasko at maligo kayo sa bagong taon. Amen and amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagbanayin tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayo, taglay ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magsuluhod po tayo ngayon. Bago po tayo humingi ng biyaya ng kagalingan sa Panginoon, inanyayahan ko po kayong itaas ang inyong mga kamay. Taas po natin ang ating mga kamay hanggang sa makakaya natin. Ito po'y tanda ng ating pagsisisi, paghingi ng tawad, pagbabalik loob sa Panginoon. Meron po ba tayong mga kasalanang hindi pa napapagsisihan? Mga kasalanang hindi pa naikukumpisal sa pare? Mga kasalanang hindi pa natin napapagbayadang puri? Isuko po natin lahat sa Kanya. Ang ating nakaraan, ang ating ngayon, ang ating bukas. Kung meron tayong galit, sama ng loob, puot, di pagpapatawad, kasakiman, kahalayan, kayabangan, isuko po natin lahat. Panginoon, heto po ang isang bayan ang humihingi ng kagalingan. Magdalang habag po kayo sa amin. Pagalingin po niyo ang aming mga karamdaman. Sa ilang sandali po'y daraan sa inyong harapan ng Panginoon. At wala po kayong dapat gawin kundi angkinin at tanggapin ang pagpapala ng Panginoon. Yung naganap 2,000 taon na nakalipas, magaganap sa iyo kung dalisay at totoo ang iyong pananampalataya. Miracle is on the way at this moment. Ang daraan po sa inyong harapan ay hindi na ordinaryong tinapay, kundi si Jesus, ang dakilang manggagamot. At ang mahabang kumot pong ito ay sagisag ng mahabang kamay ni Jesus na lulukob sa atin, magpapagaling sa ating mga karamdaman. Damghin natin ang kanyang lakas, ang kanyang kapangyarihan. Lukuban nawa kayo ng mapagpalang kamay ni Jesus. Pagalingin ang bahagi ng iyong katawang namamaga, namamanas, may bukol, may abnormalidad. The Lord is healing you from arthritis, rheumatism, osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, tendonitis, gout. Pinagagaling niya ang inyong tuhod, balakang, likod, balikat, sasapnan, spinal column, spinal cord, lower back, upper back, cervical parts of the body. At sa lahat ng sakit na inyong nararamdaman, pinagagaling ang mga batang naririto sa kanilang sipon, ubo, lagnat, maghinang puso, maghinang baga, kawalang gana sa pagkain, cerebral palsy,
Down syndrome, at sa lahat ng sakit na inyong nararamdaman. Wala po kayong dapat gawin, kundi angkinin ang pagpapagaling ng Panginoon. Jesus is healing you from all your sickness, from head to foot. Pinagagaling niya ang inyong high blood pressure, high uric acid, high cholesterol count, high sugar count, high creatinine count, epilepsy, Parkinson's disease, asthma, emphysema, pneumonia, tuberculosis, acid reflux, constipation, indigestion. Pinagagaling niya ang lahat ng sangkap ng inyong katawan na may karamdaman. Jesus is healing your heart, your liver, your kidneys, your pancreas, your lungs, your spleen, ovary, uterus, cervix, prostate, small and large intestine, the whole colon, the whole stomach, the whole reproductive system, digestive system, respiratory system, immune system, all the systems in your body. The Lord is healing your eyes from cataract and glaucoma and floaters. The Lord is healing your ears from sudden loss of hearing and ringing ears. The Lord is healing your throat from laryngitis, pharyngitis, tonsillitis, at sa lahat ng ating mga karamdamang ating tinataglay. Feel the power, feel the healing touch of the Lord. Wala po pong imposible sa Kanya, sabagat siya ang Diyos ng himala. Pinagagaling niya kahit ang mga grabeng karamdaman natin, katulad ng cancer, cancer of the blood, cancer of the brain, cancer of the breast, cancer of the ovary, cancer of the uterus. Through the power of the Holy Spirit, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, receive the healing of the Lord physically, emotionally, spiritually, psychologically, mentally, financially, as I anoint and bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, bigay na bigay, buhay na buhay. Mga kapatid, sana naman pong misa ang ating naipagdiwang muli po. Kapit kay Lord, Mama Mary loves you, Jesus loves you. Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Magsitayo na po tayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayo, pinagaling na ng Panginoon ang inyong mga karamdaman. Salamat sa Diyos.